Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marahay na aga Luzon, malipayong adlaw Visayas, maradyaw na buntag Mindanao. 3 araw na nga ang lumilipas sa ating panibagong linggo sa trabaho at paaralan. At alam niyo ba, ang huling 3 araw na lang din pala bago nga magpalit itong ating kasalukuyang buwan? Naku, napakabilis nga ng paglipas ng mga araw. At para handa ka sa anuman itong magiging lagay ng ating panahon, tutok lang dito sa amin at sagot na po namin ang weather updates. Live mula sa Pag-asa, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, naghahatid sa inyo ng kumpletong ulat panahon. Sa bayan din po kaming napapanood online, yan naman po ay sa pamamagitan nitong www.aptv.ph. Ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Wednesday morning, September 28, 2016. Ako po si Desiree Jonyo. Unahin na natin para naman sa mga magulang at mga estudyante. Naku, ilang bahagi nga ng bansa yung nakaranas ng mga pag-ulan mula pa kagabi. Dahilan naman para suspindahin yung klase sa ilang syudad. Batay nga sa talaan nitong Department of Education, all levels ang suspensyon ng klase para sa Antipolo, Cainta at sa Taytay, Rizal. Wala ring pasok sa kaparehong antas sa Malabon at sa Marilao, Bulacan. Batay pa rin sa talaan ng DepEd, wala na ring pasok all levels sa Bukawi, Bulacan, sa May Kawayan at sa siyudad ng Navotas. At sa kabilangan nitong mga pag-ulan, mahalagang salubungin pa rin naman natin itong panibagong umaga. Sunrise natin inaasahan sa Metro Manila, pagsapit po yan ng 5:45 ng umaga. Sunset naman natin 48 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. At sa punto pong ito para bigyan tayo ng mga updates ukol dito sa ating ulat panahon, makakapanayam na natin kaagad ng live. Wala pong iba kundi si Pag-asa weather forecaster Obet Badrina. Good morning po Sir Obet. Ito unahin na po natin. Ano po bang update sa ating binabantayang bagyong Helena? Tuluyan na po ba itong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility? Magandang umaga, Desiree, gayon din sa lahat ng ating mga tagapanood. Tuluyan na nga nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Helen kahapon bandang alas 11 ng gabi. Lumabas na ito ng ating power line. Samantala, as of 2 a.m., huli nating namataan ang mata ng bagyong Helen sa layong 515 kilometro hilagang kanluran ng Basco sa Batanes, habang dala pa rin niya ang lakas na umaabot ng 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 200 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis ng 19 kilometers per hour. So patungo na ito dito sa may bahagi ng China. So inaasahan na nga natin na tuluyan na nga lalayo na ang bagyong Helen. Alright, ulitin lamang natin, nabanggit nga ni Pag-asa weather forecaster Obet Badrina na tuluyan na nga nakalabas ng Philippine Area of Responsibility yung ating binabantayang bagyo kagabi po yan. At kaugnay po nung inyong mga nakalipas na forecast, nababanggit na tatahak ito sa direksyong patungo sa Taiwan bago pa man lumabas ng ating Area of Responsibility. Nabanggit din po na naglandfall na nga ito kahapon. At matapos po ba maglandfall, ano po ba nangyari dun sa bagyo? Lumakas po ba ito o nabawasan yung kanyang sustained winds? Dahil nga tuluyan ng naglandfall yung bagyong si Helen kahapon, bandang alas 2:10 naman yon ng tanghali, nagsimula ng humina ang bagyong si Helen. Dahil wala na itong nakukuha pang lakas, lalo na kasi usually ang mga bagyo kapag tumama sa kalupaan, wala na itong enerhiyang nakukuha sa karagatan dahil nga nasa lupa na ito. At dagdag pa rito, yung mga kabundukan ay pinapahina na yung bagyo. Kaya unti-unti na siyang humihina at in-expect natin within the day hanggang bukas ay posibleng maging isang tropical depression hanggang sa tuluyan ng malusaw ang bagyong si Helen, lalo na kapag lumapit pa ito sa may bahagi ng China.
Alright, humina pa nga pala itong bagyong Helen, yung may international name din na Maggie, matapos ngang mag-landfall sa Taiwan at inaasahang mada-downgrade pa papunta sa isang tropical depression hanggang sa isang low pressure area na inyo nga po nabanggit. Sir Obet, nababanggit niyo po yung tungkol doon sa mga bagyo. Mayroon po bang bagong sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw? Oo, Desiree, meron kaming bagong binabantayan na isang kahapon, tropical depression pa lamang ito. Pero ngayon, isa ng tropical storm, muli itong namatan. Ito na ngayon si Tropical Storm Chaba. No, ang Chaba ay mula naman sa pangalan na Thailand, na ang ibig sabihin ay tropical flower o isang uri ng bulaklak. Huling namataan si Chaba kaninang alas 2 ng umaga sa layong 3,110 kilometers silangan ng Luzon. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin, umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Itong si Bagyong Chaba na sa ngayon ay kumikilos, inaasahan natin posibleng pumasok ito ng ating Philippine Air Responsibility bandang Sabado. At sa ngayon, maliit pa yung tsansa na ito yung tumama sa anumang bahagi ng kalupaan natin. Posible nga na itong si Bagyong Chaba ay dadapis lamang, at eventually ipupunta na sa bahagi ng Japan. Nako, isa na naman palang panibagong bagyo yung maaaring pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Kaya naman manatiling nakatutok sa mga updates ng Pag-asa sa pamamagitan ng Panahon TV. Ito naman po, Sir Obet, nitong nakalipas na magdamag, inulan itong ilang bahagi ng Luzon at kabilang po dyan itong Metro Manila. Magpapatuloy po ba yung ganyang panahon ngayong umaga? Oo, bagamat nga nakalabas na ang bagyong si Helen sa Philippine Air Responsibility, sa ngayon umiiral itong southwest musonong hanging habag. Kagaya ng kadalasan nangyayari, lalo na kapag lumalabas ang bagyo, ay lalo na pag ito'y lumalabas sa may bahagi ng China, pinapalakas niya itong hanging habagat na sa ngayon nakakaapekto na sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya inaasa natin na magpapatuloy ang mga mahihina hanggang sa katamtaman, hanggang sa kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Metro Manila. Ang Metro Manila pala ngayon, ganyan din ang Rizal, Cavite, ay nakasailalim sa yellow warning. Ibig sabihin nito, patuloy na makakararanas ng malalakas na mga pag-ulan ang mga bahagi ng Metro Manila, kasama din ng Bulacan, Bataan, Rizal, Cavite, at ang epekto nito, posibleng magkaroon ng mga pagbaha lalo na sa bababang lugar. Patuloy naman na makararanas na maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman, hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan itong malaking bahagi ng Luzon, kasama na itong Ilocos Region, Calabarzon, Central Luzon, ang Metro Manila, gayon din ang Mindoro. Kasama na rin makakaranas ng maulap na kalangitan ang malaking bahagi ng Visayas, gayon din ang Zamboanga Peninsula at itong bahagi ng Northern Mindanao. So halos malaking bahagi ng bansa, dulot ng southwest monsoon ay magiging maulap na may mga pag-ulan. Alright, katulad nga nung nabanggit ni Pag-asa weather forecaster Obet Badrina, malaking bahagi nitong ating bansa yung makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Helen sa kanyang paglabas sa Philippine Area of Responsibility. Kaya naman sa mga papasok pa lamang sa trabaho o kaya naman ay sa paaralan, huwag kalilimutan ang pagdadala ng payong. Ito naman po, Sir Obet, para kompleto na yung ating taya ng panahon, alamin naman natin ano po ba yung inaasahang sitwasyon sa mga karagatan. Tungkol naman sa ating mga karagatan, sa ngayon nakataas ang gale warning dito sa bahagi ng northern seaboard ng Northern Luzon. So sa lugar na ito, inaasahan natin na magiging malakas pa rin ang hangin at matataas ang mga alon. Partikular ito sa mga isla ng Batanes, Babuyan, Calayan, kasama din dyan ang northern coast ng Cagayan at Ilocos Norte. So sa mga lugar nito, patuloy natin pinapayuhan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga maliliit na sakyang pandagat, na huwag munang pumalaot sa mga nabanggit na karagatan upang makaiwas sa anumang panganib dulot ng malalakas na alon. So yung epekto na to ay dulot pa rin sa pinalakas na habagat ng bagyong Helen. At nakasama po natin ang live. Wala pong iba kundi si Pag-asa weather forecaster Obet Badrina. Maraming salamat po, Sir Obet, sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere.
through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.